panukala, mga suliranin, di ho ba? Yes, ang daming problema, lalo na dyan sa korupsyon. Lahat tayo galit na galit tayo dyan sa mga massive corruption na yan. Ang tawag ko nga dyan, syndicated official corruption. This is really the biggest corruption scandal in our history na naging pipitsugin na lang yung mga ginawa noon ni Napoles and her cohorts dun sa Napoles PDAF scam. Kasi this one involves multi-billion peso projects, infrastructure projects, flood control projects, at iba pang mga projects na marami pa dyan sigurado kung makakalkal sa isang masusing investigasyon. Pero wag naman po na at this point ay magpapanukala ng mga revolutionary government, destabilization, and then kahit yung resignation of the sitting president. Hindi ho ba naiisip? Anong resulta niyan? Kung ma-destabilize o kaya yung mga nag-ano dyan ng mga junta, revolutionary government, and then itong resignation, klaro naman na pag may resignation, pag mag-resign yung Pangulo, ay sino uupo? The constitutional successor is the Vice President. Acceptable ho ba yun? Alam nyo, miss, ang solusyon naman, ito, nandyan na yung proseso. Ano yung proseso? Iniimbestigahan na. Although we are pushing for a stronger independent commission, for a more transparent and more independent commission than the one now which is functioning pero medyo kulang pa. Is the one created under Executive Order number 94, yung ICI. Kami po sa House, meron na kaming pending na yung sa House Bill 4453 na kailangan ng mas malakas pa, stronger at mas independent na komisyon. Yan na yan, hayaan yung proseso. And then may bago tayong ombudsman na sa tingin ko naman kaya niya. Kasi he has the political will, he has the courage, may tapang siya, he has the legal acumen and the skills and the experience to go after grafters. Ang challenge na lang sa kanya is he has to prove political objectivity, impartiality, or independence na wala siyang sasantuhin kahit kaalyado. So, hayaan ang process na lehitimo, na constitutional, not extra-constitutional means. Huwag yung mga ganyan. Hinay-hinay po tayo, lalo na pag mga violent means. Kasi nga ho, kaya ng Pilipino to resort to peaceful means in demanding for all of this na mga changes and reforms. So, hindi po katanggap-tanggap at this point yung mga ganyang mga panawagan. It can only be for political, mga agenda po yan, partisan agenda.